Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po mga kapatid. Nagpupuri tayo, nagpapasalamat sa Panginoon sa panibagong pribilehiyo na ipinagkaloob niya sa atin upang sama-samang sumamba, manalangin at mag-aral ng kanyang banal na salita. Welcome po sa ating bagong series na pinamagatan nating Songs of the Season. Noong nakaraang linggo lamang ay natapos po natin yung ating serye patungkol sa Tuloy ang Awit. Mga awitin ni Haring David nung panahon na dumadaan siya sa iba't ibang hamon ng buhay. Pero sa kabila noon, siya po ay nakalikha ng mga awitin. At ang mensahe sa bawat isa sa atin, sa kabila po ng mga pinagdadaanan natin, sa kabila ng hamon sa buhay, tuloy pa rin ang awit ng ating buhay. Tuloy pa rin ang pagsamba, tuloy pa rin ang paglilingkod, tuloy pa rin ang ating pagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo sa kabila ng mga pinagdadaanan natin, lalong-lalo na sa panahong ito. Ngayon po, ang atin naman pong series for the next 3 weeks, pag-uusapan natin yung sikat o bantog na awitin na inawit para sa ating Diyos nung panahon ng unang Kapaskuhan o nung panahon na bago pa dumating ang unang Pasko, ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang una po nating pag-uusapan ay patungkol doon po sa Songs of Praise ni Mary, yung inawit na papuri ni Maria. At ito po ay bantog sa pangalang Magnificat or the Song of Mary. Basahin po natin yung ating text in Luke chapter 1 verse 46 hanggang verse 55. Buong puso kong pinupuri ang Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Verse 48, sapagkat inalala niya ako na kanyang abang lingkod. Mula ngayon ay ituturing akong mapalad ng lahat ng henerasyon. Dahil sa dakilang mga bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihang Diyos, banal siya. Kinaawaan niya ang mga taong may takot sa Kanya sa bawat henerasyon. Ipinakita niya ang dakila niyang mga gawa sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Itinaboy niya ang mga taong matataas ang tingin sa sarili. Ibinagsak niya ang mga makapangyarihang hari mula sa kanilang trono. At itinaas niya ang mga nasa mababang kalagayan. Binusog niya ng mabuting bagay ang mga nagugutom. Ngunit pinaalis niya ng walang dala ang mayayaman. Tinulungan niya ang Israel na kanyang lingkod sapagkat hindi niya kinalimutan ang kanyang ipinangako sa ating mga ninuno kay Abraham at sa kanyang lahi na kaaawaan niya sila magpakailan paman. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin, hilingin natin ang biyaya, ang patnubay ng Panginoon sa ating pong pag-aaral ng kanyang banal na salita. Makapangyarihang Diyos, salamat po sa iyong salita. Kinikilala po namin ang salita mo po ay makapangyarihan. Gamitin mo po ito para kami po ay lumago sa aming pananampalataya. Maunawaan namin ang iyong kalooban. Gamitin mo po ang iyong salita upang kami ay maging matatag at maging mabungang Kristiyano. Pinupuri ka namin, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang panahong ito ng aming pong pagbubulay-bulay ng iyong banal na salita. Salamat po sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Praise God.
So binasa po natin yung text in Luke chapter 1 verse 46 hanggang verse 55. Yun po yung inawit ni Mary. Nung ibalita po sa kanya na siya po ang siya ay maglilihi, lulukuban siya ng banal na espiritu, maglilihi siya at ipanganganak niya ang Mesiyas, ang tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Si Maria po ay isang mapagkumbabang alipin ng Diyos. O kung tinatanong natin kung sino siya, siya ay kilala bilang ina ni Jesus sa kanyang katawang lupa. Karaniwang tinutukoy siya ng tao bilang Maria or Saint Mary, Birheng Maria o Mahal na Birheng Maria. Isa sa pinaka hinahangaang karakter sa banal na kasulatan. Alam niyo po, si Maria ay hinulaan sa lumang tipan sa pamamagitan ng isang propeta na ang pangalan ay Isaias. So sa kanya pong aklat na isinulat in Isaiah chapter 7 verse 14, ito po ang nakalagay. Sa makatuwid, bibigyan ka ng isang tanda ng Panginoon. Narito ang isang birhen ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at ang kanyang pangalan ay tatawaging Emmanuel. So ang birhen na maglilihi na tinutukoy po sa hula ni Propeta Isaias ay walang iba kundi si Maria. Ito pong umawit ng Magnificat, the Mother of Jesus Christ in the flesh. Siya po ay isang merong maganda, mahusay na ugali at matapang si Maria sapagkat ang balita sa kanya ng anghel ay hindi po madali yung ipagagawa sa kanya, nakalooban ng ating Panginoon. Ito po ay maaaring maging dahilan na iwan siya nung kanya pong nobyo, nung kanyang katipan na si Joseph, o sapagkat magbubuntis siya na hindi naman si Jose ang ama ng kanyang dadalhin. Maaring rin pong itong maging dahilan ng pagtakwil sa kanya ng kanyang pamilya at ng sosyudad ng mga panahong iyon. At hindi lamang po sa kanilang relihiyon, sa kanilang paniniwala ay maaari rin po siyang mamatay, batuhin hanggang mamatay. Yan po ang parusa sa mga nangangalo niya. Pero purihin ng Panginoon, siya naman ay kinausap ng anghel at ganoon din ang kanyang magiging kabiyak. Kaya sinabi niya na let your word be done. Ayon sa iyong salita, mangyari ito. So yun po ay mababasa natin sa Lucas chapter 1 verse 38. So si Maria ay merong tapang at tiwala na gawin ang kalooban ng ating Panginoon. Ayan. So siya nga po yun at siya ay naglihi sa Lucas chapter 1 verse 35. Ang sinasabi ay, ang anghel ay sumagot, ang banal na espiritu ay darating sa iyo, at ang kapangyarihan ng kataas-taasan ay lulukuban ka, tatakpan ka. Ang banal na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. So siya po yung birhen na naglihi at naging ama, naging ina rather ng ating Panginoong Hesukristo sa kanya pong katawang lupa. At inawit niya nga po na yung The Magnificat, yung songs of praise unto our God. Ano po ang implikasyon nito sa buhay natin bilang mananampalataya sa panahong ito? Ano po ang matututuhan natin? Ano ang itinuturo sa atin ng awit ni
Maria. Sa panahon pong ito, titingnan natin ang apat na bagay na ipinapaalala sa atin o itinuturo sa atin ng awit na ito ni Maria. Una po, sa Paskong ito, nawa ang Diyos ang maluwalhati natin sa ating buhay. Siya ang maging dahilan ng ating kagalakan. Kagaya po ni Maria. Basahin po natin yung verse 46 at verse 47. Ang sabi doon, buong puso kong pinupuri ang Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. So, ang Diyos ang naging dahilan ng kanyang kagalakan. Sabi niya, nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Buong puso kong pinupuri ang Panginoon. So sa kanyang buhay, nung mabalitaan niya na siya ay kakasangkapanin ng Panginoon para ipanganak ang Mesiyas. So ang kanyang puso ay napuspos ng kagalakan at buong pusong pagpupuri sa ating Panginoon. Sa pagdiriwang nawa natin ng Kapaskuhan, ilang araw na lamang po, ngayon ay 6, mga 19 days ay Pasko na. Pero yung atmosphere of Christmas, damang-dama na natin. Dito nga raw sa Pilipinas, sa September pa lamang ay talagang feel na natin yung Christmas season. But nawa sa panahong ito ay kagaya ni Mary, mapuspos po tayo ng kagalakan at maluwalhati natin ang ating Panginoon. Yan nawa po ang maging laman ng ating puso. Alam niyo po, sa iba, ang Pasko ay totoo naman na panahon ng kagalakan. Pero minsan ang kagalakan ay hindi dahil sa Panginoon, dahil ipinanganak ang tagapagligtas. Kay Maria, yun ang source ng kanyang joy. Nagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Diba minsan sa panahong ito, ang iba ay lubos na nagagalak at ina-anticipate ang regalo na kanilang matatanggap. O kaya yung mga pagsasama-sama, yung mga reunion. Hindi po masama, napaka-inam ng mga bagay na ito. Meron tayong matatanggap na mga regalo pag Pasko, may mga bagong bagay tayo na inaasam, pero higit pa ron, nawa ang maging dahilan ng ating pong kagalakan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo ang tagapagligtas. At yan naman po ang dahilan ng kanya pong kapanganakan. Siya ay ipinanganak para maging tagapagligtas natin. So nawa po, sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan, mapuspos ang ating puso ng kagalakan sapagkat merong tayong tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At yan po ang laman ng awitin ni Maria. Nagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. So nawa po sa panahon ng pagdiriwang natin ng season na ito, kagaya ni Maria, magalak din po tayo. Ang ating pong espiritu ay lubusang magpuri, magpasalamat sa ating Panginoong Jesucristo. Siya ang ating tagapagligtas. Pangalawa, ano pa po ang itinuturo, ang ipinapaalala po sa atin ng awit ni Maria, ng Magnificat. Sa Paskong ito, alalahanin natin na tayo ay lubos na pinagpala ng Panginoon. Ayan. So, hindi lamang po sa panahon ng Kapaskuhan, pero embrace po natin, tanggapin po natin na tayo ay
blessed. Tayo ay pinagpala ng ating Diyos. Bakit nasabi ni Maria na siya ay lubos na pinagpala? Una, sabi sa verse 48, bakit siya pinagpala? Sapagkat inalala niya ako, ang kanyang abang lingkod. Yun po ang awit ni Maria. Mula ngayon ay ituturing akong mapalad ng lahat ng henerasyon. Bakit? Sapagkat inalala niya ako na kanyang abang lingkod. Inalala. Sa iba pong salin ay kinalinga. Nilingap ako ng Diyos ang kanyang abang lingkod. Di ba? Parang sino ba si Maria para gamitin ng Panginoon, para ang kalooban ng Diyos ay maganap sa kanya. Siya po ay isang ordinaryong babae. Hindi significant, hindi kilala yung kanyang bayan at maging siya. Pero sa kabila ng pagiging ordinaryong tao, siya raw ay pinagtuunan ng pansin ng ating Diyos. Siya ay nilingap ng Panginoon. Kaya ang sabi niya sa kanyang awitin, ituturing akong mapalad ng lahat ng henerasyon. Ituturing akong pinagpala ng lahat ng henerasyon sapagkat ako'y nilingap ng Diyos. Ganyan din po ang bawat isa sa atin. Ang awit na ito ay nagpapaalala na tayo ay mapalad sapagkat nililingap tayo ng Panginoon. Binibigyan niya tayo ng atensyon. Sa panahon ng ating pong pagbagsak, sa panahon ng ating panghihina, tayo po ay nililingap ng ating Panginoon. Kagaya po ni Maria, sinabi niya na ako ay binigyang atensyon ng Diyos. Ako ay nilingap ng Panginoon. Sino ba ako? Isang kanyang abang lingkod. So nawa po sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan, tanggapin natin na tayo ay lubos na pinagpala ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat inaalala tayo ng Diyos. Tayo ay kanyang nililingap. Bakit pa nasabi ni Maria na siya ay lubos na pinagpala? Sabi sa verse 49, dahil sa dakilang mga bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihang Diyos. Ayan. So, sinabi niya na ituturing akong mapalad ng lahat ng henerasyon dahil sa mga makapangyarihang gawa ng Diyos. Alam niyo po, ganun din ang bawat isa sa atin. Sa panahong ito, ay patuloy nating angkinin din na tayo ay pinagpala ng Diyos sapagkat maraming dakilang bagay na ginawa ang Diyos sa ating buhay. Marami po siyang ginawa. Kung aalalahanin natin ang lahat ng kamanghamanghang bagay na ginawa ng Panginoon, kung paano niya tayo tinulungan sa ating suliranin, kung paano niya tayong pinagaling sa ating mga karamdaman, kung paano sinupply ng Diyos yung ating pangangailangan sa panahon na tayo ay kinakapos, kung paanong sinagot ng Diyos ang ating mga panalangin, kung paanong pinawi niya yung luha sa ating mga mata sa panahon ng ating pag-iyak, sa panahon na tayo ay nalulungkot sa ating buhay. Maraming mga dakilang ginawa ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya tayo po ay mapalad. Sabi ng awit ni Maria, ituturing akong mapalad ng lahat ng henerasyon dahil sa mga bagay na ginawa sa akin ng Diyos. Mga kapatid, napakarami ng ginawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Totoo, minsan napakaraming hamon din, pero sa gitna ng mga hamon na yon, tayo ay sinamahan ng ating Panginoon. Gaya ng mga panahong ito, hanggang ngayon tayo po ay nasa krisis. Maaring tinuturing nating hindi normal ang ating buhay. Kaya nga ito ang new normal. Meron tayong face shield, face mask, and other things. Pero
sa likod nun ay maraming mga bagay na ginawa ang Panginoon. Pagtugon niya sa ating mga panalangin, pagliligtas sa atin, kaya mapalad po tayo sapagkat makapangyarihan ng Diyos. Ayan. Isa pang dahilan bakit nasabi ni Maria na siya ay ituturing na mapalad ng lahat ng henerasyon. Verse 50, dahil kinaawaan niya ang mga taong may takot sa kanya sa bawat henerasyon. Kinahabagan tayo ng Diyos. Ayan. Kagaya ni Maria, laman ng kanyang awit na ang Diyos, kinaawaan niya, kinahahabagan niya ang mga taong nagtitiwala o may takot sa kanya sa anumang panahon, sa lahat ng henerasyon. Alam nyo, tayo rin ay recipient ng mercy ng ating Panginoon. Tayo ay kinahabagan ng ating Diyos. We are destined to hell because we are all sinners, pero hindi po natin tinanggap mula sa Diyos ang punishment na deserve natin dahil sa ating kasalanan. Pero anong ginawa po ng Panginoon? Pinatawad po tayo sa ating mga kasalanan at binigyan pa tayo ng buhay na walang hanggan. We will not spend our eternity in hell, but we will spend our eternity in the presence of God. Kaya yun po ay mercy. Yun ay awa na ibinigay sa atin ng Panginoon. We do not deserve that. We deserve judgment. We deserve punishment. Pero grasya ang natanggap ng bawat isa sa atin. Kaya tayo po ay mapalad. Sabi ni Maria sa kanyang awitin, ituturing ng lahat ng henerasyon na ako ay mapalad. Bakit? Una, ayan, sapagkat kinahabagan siya ng Diyos. Pangalawa, pabalik yung ating pagre-review, no? Maraming dakilang bagay na ginawa ang Diyos sa kanyang buhay. At pangatlo, siya ay binigyang atensyon ng Diyos. Siya ay inalala. Siya ay nilingap ng Panginoon. Kaya siya mapalad. Ganon din ang bawat isa sa atin. Tayo po ay binibigyang atensyon ng Diyos. Tayo ay nililingap niya. Pangalawa po, napakaraming mga bagay na ginawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At pangatlo, tayo ay kinahabagan. Tayo ay kinaawaan ng ating Panginoon. Kaya tayo nakaranas ng kaligtasan. Ano pa po ang itinuturo sa atin ng awit ni Maria? Ano pa ang pinapaalala sa bawat Kristiyano sa panahong ito ng The Magnificat? Pangatlo po, nawa sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan, ng season na ito, isipin natin na ang dakilang kapangyarihan ng Diyos. Siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. Yan po ay kasama sa awitin ni Maria. Basahin po natin verse 51. At pansinin niyo po yung mga in-emphasize nating salita. Ipinakita niya ang dakila niyang mga gawa sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Itinaboy niya ang mga taong matataas ang tingin sa sarili. 52. Ibinagsak niya ang mga makapangyarihang hari mula sa kanilang mga trono. At itinaas niya ang mga nasa mababang kalagayan. 53. Binusog niya ang mga ng mabubuting bagay ang mga nagugutom. Ngunit pinalis niya ang walang dala ang mayayaman. 54 hanggang 55. Tinulungan niya ang Israel na kanyang lingkod sapagkat hindi niya kinalimutan ang kanyang ipinangako sa ating mga ninuno kay Abraham at sa kanyang lahi na kaaawaan niya sila magpakailanpaman. So in relation with Israel,
dakila at sa kanilang kasaysayan, ang Diyos ang may hawak sa kanila. Ang Diyos ang may control sa kanila. Kaya kung isa-summarize natin, makikita nyo, ipinakita niya, itinaboy niya, ibinagsak niya, itinaas niya, binusog niya, pinaalis niya, tinulungan niya, hindi niya kinalimutan. Sino ang niya doon sa awit ni Mary? Walang iba kundi ang Diyos. Sa kanila raw pong kasaysayan, Diyos ang kumilos, yung dakilang kapangyarihan ng Panginoon. Siya na may control upang maganap ang layunin ng Diyos sa kanyang bayang lingkod, ang Israel. So ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Itinaboy niya yung mga tao, or kung pertaining sa Israel, yung mga tribo doon sa lupang pangako. Ibinagsak niya ang mga hari, ang mga trono para iligtas ang bayang Israel. Itinaas niya ang Israel, binusog niya, pinaalis ang mga kalaban. Tinulungan niya ang Israel at hindi niya kinalimutan ang bayang Israel. Yun ang kanyang ipinangako. Kaya sa awit na yan ni Maria, ipinapaalala sa bawat isa sa atin na kung sa kasaysayan ng Israel, idinisplay ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at ipinakita ng Diyos na kontrolado niya ang sitwasyon, kontrolado niya ang panahon, kontrolado niya ang bawat mangyayari upang maganap ang kanyang kalooban. Nawa po sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan. Ayan. At of course, hindi lamang po sa panahon ng Kapaskuhan. Isipin natin na ang Diyos ay makapangyarihan. At isipin natin na kontrolado niya ang lahat ng bagay, gaya ng pagkilos niya sa kasaysayan ng Israel. Napakainam po na tema o na puntos, lalong-lalo na sa panahon natin sa pagkakataong ito. Ayan. God is still in control. Ayan. Sa panahon na ating pong nararanasan in this pandemic, in this world crisis, ang Diyos po hindi umaalis sa trono. Alam niya ang kanyang ginagawa at siya ang may control ng lahat ng bagay. Ang bayang Israel na tinutukoy ni Mary sa kanyang awit, dumaan din sa mga masalimuot na karanasan. Meron din silang mga wilderness experiences. Marami ring hamon na hinarap. So tayo man sa panahong ito ay umaharap sa maraming hamon ng buhay. Meron tayong mga wilderness experiences. Pero tandaan lagi natin, makapangyarihan ng Diyos at may control siya sa lahat ng nangyayari. So nawa sa pagdiriwang natin ng season na ito, bagamat ito ang unang Pasko marahil sa buhay ng bawat isa sa atin, na kasama natin ang ating family in our family reunion, pero may social distancing, naka-face mask, naka-face shield sa ating pamimili sa groceries ng mga pang-regalo at pang-aguinaldo. Ayan, okay? Ay nabubuhay tayo sa new normal. Pero nawa ay matutuhan natin at maalala natin that God is in control. He is on the throne. That is the song of Mary. Pang-apat po na itinuturo sa atin ng awit ni Maria. The Magnificat teaches us na sa pagdiriwang ng Kapaskuhan, sa panahong ito, panghawakan natin na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Ano po ang sabi ni Maria sa kanyang awit, verse 54 hanggang 55?
tinulungan niya ang Israel na kanyang lingkod sapagkat hindi niya kinalimutan ang kanyang ipinangako sa ating mga ninuno kay Abraham at sa kanyang lahi. Nakaawaan niya sila magpakailan paman. So ano po ang laman ng awit ni Maria? Hindi niya kinalimutan ang kanyang ipinangako. So mga kapatid, nawa po sa panahong ito, sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan, ng season na ito, alalahanin natin na tapat ang Diyos at tutuparin niya yung kanyang pangako sa bawat isa sa atin. Kagaya ng nangyari sa Israel at kay Mary mismo. Sa Isaiah 7 verse 14 na nabasa na rin natin kanina, ang sabi doon, "Therefore the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel." Ayan. So, libo-libong taon na bago pa kausapin ng anghel si Maria, meron ng pangako sa bayang Israel na manganganak ng sanggol. Ayan. At ipanganganak ang Mesiyas, ang magiging tagapagligtas ng Israel. Micah chapter 5 verse 2, "But you, Bethlehem, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler of Israel." So again, it is an Old Testament prophecy, pero ang mga hulang ito ay ginanap ng Panginoon. Itong mga pangako niya noon pa man sa lumang tipan ay nangyari sa kapanahunan ni Mary. So pinupuri natin ang Panginoon. Pinapaalala sa atin na ang Diyos gaganapin niya ang kanyang pangako sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon. Ayan. Kagaya nga ng sabi ko, maybe itong Christmas season, first time that we will celebrate it with this pandemic, that the world is in crisis. Pero may pangako ang Diyos ng deliverance, ng pagliligtas sa bawat isa sa atin. Ang buhay man ay mapuno ng maraming challenges, maraming mga hamon, maraming problema, maraming pagsubok, pero ang pangako ng Panginoon ay ultimate salvation. At hintayin po natin sapagkat kagaya nga ng awit ni Maria, ang Diyos tinupad niya ang kanyang pangako sa kanyang bayan. Alam niyo po kung ang unang Pasko ay pag-alala at pag-awit ni Maria sa pagdating ng Mesiyas. Ang Panginoon ay nangako naman sa atin na siya ay babalik at balang araw mararanasan natin ang ganap niyang pagliligtas sa bawat isa sa atin. At sa pagtatapos po, nais kong ibahagi sa inyo ang isang tula na nalikha po ng inyong lingkod itong panahon ng pandemic. Ito po ay patungkol sa pangako ng Panginoon ng ganap na pagliligtas sa bawat isa sa atin at pinamagatan nating balang araw. Ayan. At gusto ko pong ibahagi sa bawat isa sa atin. Balang araw. Sa hirap ng buhay, tayo ay humihiyaw. Maraming bagay hindi natin saklaw. Minsan nga gusto na nating bumitaw. Puso natin parang may tarak na balaraw. Sa ngayon, ang sangnilikha ay dumaraing. Tindi ng hirap ay hindi maihahambing. Lindol, bagyo at pandemya ay dumating. Marami na rin ang pumanaw at nailibing. Hindi lamang ang buong sangkalikasan ang dumaraing ng matinding kahirapan. Kahit ang mga tumanggap ng kaligtasan ay hindi ligtas sa pagsubok at kasawian.
Kapit lang at buong tiyaga tayong maghintay. Masisilayan din natin ang bukang liwayway. Kaya natin ito, higit pa tayo sa mananagumpay. Magtiwala tayo sa grasya na kanyang ibibigay. Oo, balang araw, hindi magmimintis. Anuman ang ating kasalukuyang tinitiis, sa kanyang pagbabalik na ating ninanais, pangako, kailanman hindi na tayo tatangis. Balang araw, matatapos ang kapighatian. Balang araw, mapapawi ang kadiliman. Balang araw, maglalaho ang kasamaan. Balang araw, mawawala ang karamdaman. Ang bagong langit at ang bagong lupa, bababa kasama ang dakilang lumikha. Makikita na natin ang kanyang mukha. Purihin si Kristo, siya ang Diyos na dakila. Praise God. Yan po ang pangako ng ating Panginoon. Balang araw, matatapos ang lahat ng ating hinagpis, ang lahat ng ating pagtitiis, ang lahat ng ating sakit. Papawiin ng ating Panginoon. At kagaya ng awit ni Maria, tapat ang Diyos sa bayang Israel, tinupad niya ang kanyang pangako. At tayo po ngayon, alam natin at ramdam na natin na palapit ng palapit ang kaganapan ng pangako ng ating Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Sa pamagitan po ng inawit ni Maria, nung siya ay dinalaw ng anghel, pinaalalahanan po tayo na una na sa buhay ng bawat isa sa atin na tayo ay inaalala at kinakalinga ng ating Panginoon. Pangalawa, tayo po ay pinaalalahanan at itinuro sa atin ng awit na tayo po ay mapalad. Mapalad tayo dahil tayo ay kinakalinga ng Panginoon. Mapalad tayo dahil tayo ay nakatanggap ng kanyang dakilang kapangyarihan. Maraming bagay na ginawa ang Diyos sa atin. Mapalad tayo dahil naranasan natin ang awa ng Diyos. Pangatlo, itinuturo po sa atin ng awit ni Maria na ang Diyos ay makapangyarihan at kontrolado niya ang lahat ng sitwasyon. At pang-apat, itinuturo po sa atin ng awit ni Maria na ang Diyos ay tutupad sa kanyang mga pangako. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Patuloy po tayong umawit, sumamba, magpuri sa Panginoon, hindi lamang ngayong panahon ng Kapaskuhan, subalit araw-araw sa buhay ng bawat isa sa atin. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sapagkat sa pamagitan ng iyo pong salita, ang salita mo na nagbibigay kalakasan sa amin, tinuruan mo po kami na sa panahong ito ng pagdiriwang namin ng Kapaskuhan, kami po ay magalak sapagkat ikaw, Jesus, ang aming kaligtasan. Salamat, Panginoon, sapagkat pinaalala mo po sa amin na kami po ay pinagpala. Inalala mo po kami, marami kang ginawa sa buhay namin at kinahabagan mo po kami. Salamat sa pamagitan ng iyong salita ngayong umaga. Pinaalalahanan mo kami na ikaw ang may kontrol, makapangyarihan ka, pinatunayan mo sa kasaysayan ng Israel at patuloy mong patutunayan sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat sa pamagitan ng iyong salita, sa awit ni Maria, pinaalalahanan mo po kami na ikaw, ang tapat na Diyos, ay gaganap sa iyong mga ipinangako sa amin. Salamat po. Panginoon, kami po ay umaasa sa isang dakilang pangako na ikaw po ay babalik at gaganapin ang ganap naming kaligtasan. Pinupuri ka namin at sinasamba. Tinadakila ka namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. God bless us all.
and be a blessing.